everyone, this is Ed Portugal from Honda Cars Pasig. And today magre-release tayo ng Honda BR-V 1.5S na S variant Meteoroid Grey. So ito ang unit natin, check nyo lang. So ang unit natin is yung Meteoroid Grey 2024 year model ng Honda BR-V 1.5 iVTEC. So okay na yung unit na naayos na natin. Then napapansin nyo, sobrang kintab nung unit natin since ang client kasi natin avail siya ng ceramic coating for 3 years warranty. So ito, pansinin nyo, sobrang kintab ng unit. So parang naka mirror finish na siya. Then ang kinagandahan kasi ng ceramic coating, so ang benefits nito, number one, laging makintab yung kotse nyo. So every time na magka-car wash kayo, sobrang kintab. Mapapansin agad ng mga nagka-car wash na naka-ceramic tayo. Then for the UV, may protection tayo. Light scratches. So ang isa pang maganda dyan, for example, nagpa-car wash tayo. Tapos syempre di naman natin kontrolado yung mga so for example, syempre pag medyo busy tayo, tawag dito, check lang natin to So may mga hawak-hawak lang, pero so far naman okay naman siya. Ayan. So yun nga, advantage ko nga syempre hindi natin maiwasan magpa-car wash. So pag nagpa-car wash tayo, yung mga towel na pinampupunas, more or less yun, may mga grains yun, may mga dust. So nagkakaroon siya ng hair scratch. So unlike pag naka-ceramic coating kayo, maiiwasan nyo kahit paano yung mga hair scratch. So yun, walang ka hair scratch kasi pag naka-ceramic coating, first step natin is kino-correct, paint correction. So 3 years warranty. So okay na yung unit, nalinisan na siya. Tapos ito, goods na rin, okay na. Susi nandito. So mamaya tatanungin na lang natin yung client kasi na ngayon, oras natin ngayon is more or less sa magta-10. So yun, hinintay na lang natin yung kliyente for pick up na lang. Tapos samahan nyo guys, i-demo natin tong unit. So God bless sa inyo lahat. Tara naman. So ito yung inahanap niyo po. Yung sa may manual. Tapos ito pwede ko naman i-click tong mga to, di ba? Yes po. Ito. Okay lang. Hindi nila may ganito kasi pangkuha ko ng RFID sa office para oo, kailangan po yan. Tapos ito, yung sa keychain natin, umbrella, yung ibang mga freebies natin nakakabit naman na din. Oh my gosh. 1.5 din to, no? 1.5 engine to, sir. With turbo siya. Limit, sir. For example, yung dati natin mga 2.0 sa 146 horsepower, sir. Malakas sa traffic. Yes, sir, sa gasolina. Kasi syempre, 2.0 pag naka-steady yan, malakas talaga. So ito, sir, 1.5. Same lang sila ni Honda City, BR-V. Pero performance ito, sir, nasa 176 horsepower. So sobrang lakas naman na. Lahat ng variant natin, sir, hindi lang kasama si HEV 2.0 yun, sir, pero hybrid naman kasi. Kaya mo, ma'am? Baka ang dami mong Nandito na, ma'am. Sabado kasi ngayon, ma'am, madaming kaya medyo maalikabok na yan, sir, kasi nasa highway tayo. Tara na. Dapat ginawa mo ng monster truck tong kotse nyo. Naka-all-terrain ba yun, sir? Naka-all-terrain no? Oo nga. So ngayon, ma'am, check muna natin. So vanity plate, may extra tayong isang vanity plate if ever na mapunit siya. Pero may nakalagay doon? May nakalagay na rin sa din, ma'am. Yes po. Okay. So check lang natin muna, ma'am. So medyo maalikabok lang po kasi nasa kalsada tayo ngayon. Tapos wag po munang punasan
pabayaan nyo lang muna yung mga ano, full front, okay na rin. Kaya nagmukha siyang mas madilim ngayon kasi kahapon parang ganun siya, oh, kita sa loob. Ngayon hindi na masyado. Tapos ito ma'am, ano yan, yung kanina yung ano lang tawag doon, nakaceramic din yan ma'am. Yung kanina, yan, nakakaipot-ipot na. Ano mapupunasan ulit? Napupunasan niya. So, kahit tubig lang po, baksakan na ng tubig. Pati itong bubong kasama po sa ceramic. So far naman, wala naman po. 17 inches sir yung mags natin. 210 millimeters, LED na lahat. So, buksan ko na lang, sir. Start ko muna, ma'am. Tapos mamaya after natin dito, ma'am, pasok na ako sa loob, kukunin ko yung 10 liters na free na gas natin. Tapos papagas tayo dito kay Petron. So sir, check muna natin yung mga ilaw. So sa ilaw, LED na yung sa side mirror natin, integrated na yung turn lamps natin. Tapos LED na lahat, DRL, yan, may ilaw, pati yung high beam, low beam. Ganun din po, high beam, low beam, tapos fog lights. May ilaw po lahat. Tapos sa likod, dito nagre-reflect naman na siya, okay na. Ayan po, may ilaw po. Tapos ma'am, tatapakan ko, may ilaw dito. Tapos dito po, may ilaw din po. Both side, tapos i-reverse ko po ma'am para ma-check natin kung may ilaw yung reverse light natin. Okay naman po ma'am, no? Umilaw naman lahat. Ito pala yung camera niya. Akala ko. Ay hindi ma'am, ito ma'am, yung sa washer natin. Okay. Ang camera natin ma'am nandito, Okay. sa ilalim. Dito po, tapos back sensor. Check na rin natin dito ma'am, sa likod. So yung, ang back sensor natin ma'am na in-avail is AVT siya. Yan po. Tapos dito po, yung tools sir. Ito po yung tools. Yung jack po, nandun sa may passenger side sa harap. Tapos sa pagtanggal sir, same lang sa Montero nyo sir, ganito po. Dito lang din po yung pinaka-size spare tire natin. And then, plastic, tanggalin natin after na lang natin ma'am. Pero pinakita ko lang sa inyo na may plastic po lahat. Tapos sa siding, huwag po kayo magtaka kasi minsan may mga nagtatanong, bakit wala yung ibang sidings? Kasi most of the time, ang pumapasok na naman dito, driver lang. So kaya nandun lang po yung sa driver side yung pinaka-plastic po natin. So yun, umbrella, nandito na po. Tapos, sige ma'am, karon ma'am. Since meron po tayong ano, Device pa yan. to follow na lang ma'am, ganun lang po. Tapos yun ma'am, meron po tayong tinatawag na remote engine start sir. So, kunwari, nandito po tayo sa medyo initan yung kotse, nasa loob tayo, and then gusto nyo nang umalis, since medyo mainit yung loob ng sasakyan, pwede natin i-start the remote engine start. Ang kailangan nyo lang pong gawin, lock po yung kotse. Pag umilaw na po, Nakabukas pa ito yung hood eh. nakabuhin na. Ayan. So, lalak nyo lang ma'am, lock. Tapos i-hold nyo lang po itong hold button. Hintayin nyo lang po siya mag-start. Yan. So ngayon, kunwari, since mainit, ganyan, hintayin nyo lang po yan. Tapos kunwari, sabihin na natin 5 minutes, aalis na tayo. So, lalamig na yan. Safe naman po yan, nakasarado yan. Unless, i-unlock nyo po dito. Pag unlock nyo, yan, maamin nyo na po. Ngayon, to turn off po, pwede pong pindutin nyo mismong. Kasi ngayon sir, pag yung remote engine start nyo, yung full function ng kotse, kumbaga, di siya gagana. So ngayon, gagawin natin, i-off natin siya. Either pindutin nyo po dito, shift knob, or pupush nyo lang po dun. For safety din po kasi yun. Okay.
So ngayon, Then, yung turn off. Pag sakay ko, mag-turn off siya ulit. Panibagong sindi. yes sir, opo. Panibagong Kaya sindi. gagawin niyo sir, Panibagong sindi. Kasi para yung security yun. Kaya ginagawa lang siya because para hindi para mainit. palamigin lang. Yes sir, para palamigin lang po yung That's right. pinaka-kotse That's right. natin. So, unlike sa mga dati kasi wala talaga eh. Ngayon, sobrang ganda. Nag-start ng ganyan po, Honda Civic na 2015. So ngayon, halos lahat na po. Ngayon po, gawin natin, pasok muna tayo ma'am. Ako muna po, okay na po doon. Tapos explain ko po sa inyo yung mga features na sa loob ng kotse. Nakabaliktad lang yung mating ma'am. Ito ma'am, yung mating, kasi nakakabit na din siya. Ito na yung... Ayan. Start po natin. To start po, ganun pa rin naman po, preno, push start. Kahit wag nyo na po siyang i-hold, ganun lang po. Ayan. Tapos mamaya tanggalin na natin to. Tanggalin ko na to. So ngayon, check muna natin. Sa bintana naman po, since nakabitan naman na siya ng tint. Yes po. Kumbaga nakabitan na siya ng tint, lahat po yan gumagana. Kasi sinisiksik nila yan, binababa po nila yan pag kinakabitan po ng. So yan, meron tayong Bluetooth hands-free, tapos audio controls. Tapos sa airbag naman po natin, dual airbags tayo sa front, passenger. Tapos sa side po natin, nandito po may makikita po tayong label po. Sa map light, ganun pa rin naman po, pwede po palitan ng LED pag gusto nyo. Dito sir, binuksan nyo po. Yan sir. Yan sir. So ito may sarili siyang evaporator na maliit. May sarili siya kaya medyo mas malamig siya dyan. Ayan, okay. So next is, ayan po, mayroon tayong Bluetooth hands-free. Pwede po kayong sumagot ng tumawag using dito po sa mismo ano natin. Tapos ditong touchscreen naman natin, meron din po tayong Apple CarPlay or Auto Android, pero kailangan po natin ng cable. Dapat po original yung cable. And then original, ito po ma'am, for the USB, ito for the phone po. Tapos kung naka-Apple po tayo, tapos mag-Apple CarPlay po tayo, make sure na naka-open ang Siri natin. Once na hindi po naka-on yung Siri, hindi po siya gagana. Kasi po additional ni iPhone yan parang ang So tawag pag hindi dito, original ang cable mo, possible din po, hindi po siya gagana. Yes po. Kumbaga ano po talaga, kasi napansin namin noon may pati sa Android din po. Tapos ito po power outlet natin, just in case na yun nga po magpapakabit tayo sa labas. Diba yun po plano natin ng dashcam, iikot lang po nila yan dyan hanggang dun po. And then dito po check po natin, ito very friendly user, sobrang simple po. Gagawin lang po natin yan, radio, Bluetooth po. Bluetooth ang kinagandahan po dyan, for example Spotify lang gusto nyo, pwede kayo magpatugtog through Bluetooth. Pag naka Bluetooth din po sa phone natin, pag may sumagot tayo ng tawag, dito rin po sa speaker. Pagka kay Waze po, yung voice ni Waze, pag naka Bluetooth dun din po. Wala nag-assist kila sir. Ang hirap pala lumabas. Tapos ngayon dito naman po, yan phone, yan sa phone pwede mag-type, pero syempre yung sa passenger side hindi po yung driver. Radio natin, FM AM, check natin. Ito maganda sa kotse kasi po may audio control sa sarili. Yan po. So mas makukuha nyo po yung ganda ng quality pagka naka-Spotify. Pero yun ma'am, ganda naman diba? Sige po, mag-ano na tayo, tawag dito, magkakaroon tayo ng copyright. Bluetooth, yan po. Tapos pag may mga settings kayo, ano yun dyan, dito lang po yun. Yan. Tapos wala siyang built-in na GPS kasi dahil meron tayong phone, tapos may Waze, unlike sa kasi hindi na po kasi hindi na po actually gamitin ng GPS na navigation ng talaga stuck dito sa kotse. Dati kasi advantage yun parang napaka high tech. Ngayon kasi meron na kasing Google Map, meron na ding Waze na mas maganda kasi siya, reported siya. For example, may traffic dyan, papaiwas. Unlike sa mga navigation na ganun pong built-in, shortest distance ang ibibigay niya sa inyo regardless may traffic or wala. Or minsan syempre dahil shortest siya, most of the time traffic talaga yung madadaanan nyo. So yun, pwede po sa Waze po dito. Then dalawa yung remote natin ma'am. Ayan po. Tapos may ano naman tayo. Ito
Ito, plastic lang yan ma'am. Tatanggalin lang natin yung plastic. Yan, plastic. Ano pa bang ano natin? Tapos dito sa aircon naman po, dito sa side na to is yung sa fan. Air circulator natin ma'am, maganda lagi naka-on ng ganyan dahil nandito tayo sa city lang. Kasi pag in-access natin yung sa labas, so downside dyan, yung alikabok sa labas, amoy sa labas, ma-absorb po. And then, syempre, yung cabin filter natin, pag dumumi yan, hihina ma'am yung buga ng aircon nyo. Then, sa front, dito po yan. Rear defogger, yun po yung kuwid dun sa labas pag medyo nag-foggy na siya. Pero dapat lagi naka-off lang siya. Gagamitin nyo lang po pagka kailangan po. Kasi nakakabasag po siya. Nakakabasag ng salamin sa likod. Pag kunwari, sobrang init ng tanghali, sobrang init ng likod, yan, babasag po yan. Modes po, yan, dito sa unahan, sa baba, tsaka dyan. Check na rin po natin kung gumagana. Yan, biglang himina, kasi meron na po siya dito sa ilalim. Tapos yan, sa ilalim lang po. And dito sa front, tas back po sa mode. So ito by default yan po muna. Then yan naman laging ginagamit. Then next is max cool. For example, may remote engine start po tayo. Pero pag nagmadali tayo, sobrang init ng loob, pwede naman siyang i-max cool. Ang max cool naman po, pag minax nyo yan, magmamax yan lahat. Tapos ngayon, pag malamig na, okay na sa inyo yung temperature ng cabin, pindutin niya po siya ulit. Tapos kung ano po yung pinaka settings nyo, ibabalik niya po. AC po, on-off ng AC, yung sa lamig lang po yun sa compressor. Kasi for example, nasa Baguio kayo, malamig na, fan lang yan. So yan, on-off. Ngayon, kung medyo traditional tayo, gusto nyo pong lahat ng accessories patay before ipatay yung engine, ito po yung pinaka-off ng aircon, lahat po patigan. Pero yan sir, sarili talaga yung switch yan. Yan Hiwalay na pati. Hiwalay po talaga to. Tapos ngayon ito ma'am, wala siyang heater, so may temperature lang siya. Tsaka hindi naman talaga kailangan sa atin, napakainit ng panahon. Ano po yan? Dito po, actually kahit yung ganyan lang po, okay na yan eh. Siyempre dito kasi yung tipid ng gasolina eh. Pag tinodo mo yan, lagi may load yung compressor sa engine, laging kumakain ng gasolina. So the more na bababaan mo yan ma'am, mas maganda kasi on-off lang yung compressor. So pagka nag-on kasi yung compressor, dagdag load sa engine, kumakain din yan ng gasolina. So dito po, kumbaga yung mga like, yung sa icon button po kasi, automatically, sineset niya yan ganyan. Pati sa pagtapak drive-by-wire. So ngayon, since wala siyang icon button, yan ma'am, pwede niyo pong gamitin. Ganun din naman yung concept nun. Tapos yung sa tapak, ganun pa rin naman po. So ngayon ma'am, park, reverse, drive, neutral, reverse, check natin. May tumutunog ma'am, yung back sensor natin yan, malapit na tayo dun sa bush. Ngayon neutral, then drive. Drive ma'am, yung mga akyatan, okay naman yan, akyatan, tapos plain lang, kumbaga patag lang, walang problema. Pag gusto mong medyo mas aggressive yung engine, mag-Sky Sport mode. Isa pang mga uphill. Sa uphill ma'am, okay, actually trinay namin na drive lang kahit puno, okay naman siya. Pero pagka medyo bitin ka, mag-ES po kayo. Pag mas bitin ka pa rin talaga, maglo-low gear kayo ma'am. Kasi ang low gear more or less yan, first, second, third gear. Ganyan lang naman yan. 3 positions lang po. Since ano rin pala siya sir, CVT transmission, pag may paddle shifter ka, same lang naman sila ni VX. Up to 7 speed or 7 position. So kaya sobrang tipid, tsaka sobrang gaan sa itakbo. Ngayon ma'am, itong S, isa pang magandang paggamit sa kanya sa mga downhill. ES mode natin ma'am, kasi since ES mode po kasi is nasa high rev lang siya lagi, nag-engine brake po siya. Mas maganda mag-engine brake. Kasi minsan po, pansin po natin sa CVT, pag naka-drive, minsan bumibitaw siya para siyang nag-neutral eh. Kasi ano niya talaga yun eh, mechanism niya yun eh. Kumbaga para mas maging matipid. Kumbaga ang ginagawa kasi ng CVT transmission ma'am, pag tumatakbo ka sa 100 km/h ka, pag bumitaw ka ng gasolina, babalik yan ng 1,000. Tapos free wheel lang yan, kaya matipid ang CVT. Tapos pag tumapak ka kasi, unlike sa mga traditional na automatic, mga 4 or 5 speed automatic, every time na mag-change kayo ng gear, taas baba yung RPM natin. Doon po kasi malakas sa gasolina yung mga ano, kumbaga, plus yung mga iba pa nating competitor ma'am na 4 speed, steady ka lang sa 100, galit na yung engine. Unlike to ma'am, medyo magaan po. Tapos wala kayong ma-feel na parang nag-change gear gano'n. Kumbaga dire-diretso na siya. Pag
parang nararamdaman mo, tapos yung makina. Sense ba? Oh, yan. Ito ma'am, hindi siya ganun. Diretso lang siya. Para kayo nagra-ride ng scooter lang. Kasi scooter, same lang naman din siya CVT transmission. Pabilis ka na ng pabilis ma'am. Habang nakatapak ka, kahit maka-steady ka na ng tapak. Tapos dito ma'am, yan. Lalabas yan S mode, D mode, yan. Neutral, reverse, and park. May question ako. Kung dara may gano'n ka ano yung parang manual yung 1, 2, 3 Sa L? Sa L po. So hanggang third gear lang yan. Ito sir, actually kasi ang hirap i-explain for the CVT since wala talaga siyang gear. So pero parang lagi namin lang siyang ini-explain as parang kasi mas madali natin intindihan yung hanggang third year lang siya, or kasi normally yung mga ganyan naman kasi sir, 'di ba? L1, 2, 3 lang naman ang ganyan eh. So pagka inano mo kasi talaga to sir, kumbaga mabagal siya, laging galit yung engine kasi nga pinapalakas niya yung hatak paakyat. So pero pagka tapos na normal, you can directly move to drive na. Yes sir, kahit while moving So hindi ka hihinto tapos i-change. Hindi siya hindi mo kailangan na ganun. Para kunwari ma'am, nagda-drive ka ng manual transmission, 'di ba? Tapos biglang i-downshift mo. Okay lang siya ganun. Okay lang naman po siya. Wala naman siyang any para magiging problema. Yung mga dating pa naman namin ganun po. Kunwari nagda-drive po kayo, nabitin ka, ines mo habang tumatakbo, okay lang 'yon. Tapos paakyat na, nabitin ka na naman, i-L mo siya. Pero ako na po mag-guarantee sa inyo na hindi siya talaga nabibitin. Siguro sir, arte na lang nung nagda-drive. Gusto niya talagang aggressive lagi, laging on the go yung ano niya. So yun lang naman yung ano niya. Pero just in case kasi pag sobrang taas, sobrang bigat nung nasa loob, sobrang puno, at least may L tayo. Kasi unlike sa mga may paddle shifter po, wala siyang L, sport mode lang kasi pwede sila mag-manual. So ito po kasi fully ano po tayo, automatic po talaga. Mas baliktarin ko lang po to kasi pagka dinadrive ng ano po yun. Yan ma'am, hanggang dito sa lap. Mamaya iba pala yung engine. So ito, yung engine po natin is 1.5 iVTEC double overhead cam. Dock na to sir. Kumbaga yung mga dating mga gustong mag double overhead cam, ito na yon. Tapos with ano po siya, yung maximum output po niya 121 PS. Then pagdating po sa maintenance, yun po pinakamahalaga kasi dito. Ang maintenance natin first 1,000 po, yung explain ko sa inyo. First 1,000 or first month, whichever comes first. Pero madalas po pagdating sa first month and 1,000, nauunat lagi ang 1,000 lalo na kung laging ginagamit yung kotse. So libre po yun. Pwede may tumawag sa inyo from the Honda Pasig, or pagka kunwari wala pa talaga siya sa schedule at napaaga yung 1,000, kontakin nyo po ako para i-schedule ko naman po kayo. Then next po nun, lagi nyo pong iisipin lang yung 6 months or 10,000, whichever comes first po. Sa warranty naman po, sa battery, hiwalay ang battery warranty natin. 1 year lang po siya. Kasi meron po talagang laging, kunwari, pa 1 year pa lang, nawawala na siya. Pero pinaka the best po yan kung may budget tayo. Lagi ko lang, pwede naman mag-claim ng warranty. Pero ako lagi ko sinasabi na mag-motolite na lang po para tagalan na agad. Kasi minsan di natin alam mga maabutan kung saan man, di ba? Pero mapapansin nyo yun agad ma'am pagka, di ba, every time na mag-i-start ka, mafe-feel mo naman yan eh. Next na start mo pagka low-bat, parang mahaba siya. Ibig sabihin ito yan ma'am. Regardless kung may ilaw siya, busina, ito yan ma'am. Iba kasi ang voltahe na dapat sa starter eh. Then dito ma'am, ang gagalawin nyo lang naman po, ito, check nyo lang yung oil sa washer natin, yan yung sa likod tsaka sa harap, kumbaga sa ano. Tapos dito ma'am is yung kulat naman po. Sa kulat naman ma'am, makikita nyo lang dito yung may linya. Ayan, so ito tama naman yung level niya, halos nandun na siya sa may full. Pero more or less ma'am, pagdating sa first 1,000, bumababa yan kasi ngayon pa lang siya gagamitin eh. Umihigop yung radiator niya, so mababawasan yan. Pwede kayong sabihan ng ano natin, SA natin na ano ma'am, kailangan natin top-upan. Kumbaga sa first 1,000, pwedeng yun lang yung babayaran niya. And then pagdating sa mga services naman nila, kung depende sa oil na quality, kung ano yung gusto nyo, dun magre-reflect yung presyo nyo. So yung module natin ng ABS, sa intake po, battery natin, sa hiwalay, kumbaga yung sa warranty naman natin ma'am, 1 year to. Tapos sa kotse natin is 100,000 or 3 years, whichever comes first. Kumbaga nandun din po yung sa may manual. May manual din po tayo nandito po sa may glove box.
Tapos yun ma'am, yung sa may computer box natin, fuse box. So pag minsan, pag mga ilaw, ganyan, signal light, pag di umiilaw, nandito lang po yan. Pero hindi naman po, kumbaga, bihirang-bihirang mangyari yun. Ayan, pang Happy Mother's Day yan ma'am. Ano ba naman best ma'am, di ba? Ay, oo nga pala, may picturean. Okay lang ba ma'am? Ano lang, report lang na hindi kami kumain ng cake. Pero hindi namin pinopost po. Yan. Happy Mother's Day, sakto. Tapos next week, happy birthday naman. Sige din, ay, ano ba dyan? Sige, sige. Smile! Tara, tas picture na tayo ma'am. Ma'am, ito yung 10 liters po. Sino ba magdadrive ma'am? Ikaw. 10 liters pa po tayo doon. Tapos hintayin nyo lang po, may bibigay sa atin na resibo. Pipirmahan lang po natin. Yun lang po yung hintayin natin. Tas picture na tayo ma'am. Baka may lakad nyo ma'am. Ano na yun? Tayo sabi lang ma'am yan, baka sa ibang picture, ibang kotse tayo pa-picture. Ma'am ito, picture lang. Tapos meron po kasing every time na may mag-purchase po sa atin, may isa pong puno na libre si Ayala. Tinatanim po sa kumbaga may puno na kayo. Ano yan, contribution to tapos ay ano lang po, sige. Hindi naman po. Siyempre family muna. Sige po. Yan. Nawala. Ma'am, ano yung pala? Camera nyo? Ay, cellphone mo? Para ano na natin? Ay, paano? Ay, wala. Yan, para may... Pero sasandan din kita, ma'am. So yun, finally, na-release na natin yung sa client natin na BRV 1.5S na gray. So yan, so may lakad pa. So advance, Happy Mother's Day and happy birthday kay Ma'am Johanna kasi next week birthday ni Ma'am. So yan, naka-Montero sila. Tapos actually yung sister niya naka Honda City din dito rin. First owner din sila ng Honda Civic mga way back 1998 or 97. So talaga sila. So thank you po. Ayan, ganda pag naka-ceramic talaga sobrang yun. Swap it. Ingat po. Lang natin at nakakatakot dito sa Thank you. Yun, okay na. Okay na yung natin, release natin. Thank you sa client natin. So happy Mother's Day din po. So yung kwento dun sa client natin, nag-walk-in lang sila dito sa showroom. Tapos actually
galing sila sa ibang brand, Toyota. Chinek nila yung Toyota Rush. So, kinompare lang nila yung features ng dalawang kotse, and since may Honda na sila, parang nagdalawang isip sila sa Toyota kasi sa transmission kasi iba eh, parang nag-advantage natin yung sa power, pati sa maintenance syempre. So yun, nakakuha natin sila. So meron pa tayong isang unit, isang client na i-release, abangan nyo. So ipopost ko din dito. So maraming salamat sa client natin, maraming salamat sa pagsama sa akin. So kung interested kayo sa pagkuha ng Honda, iwan ko yung number ko dito, kontakin nyo ako, tapos ipopost ko lang dito. May mga promos tayo sa mga cash, PO, company, PO, ganyan. Meron tayong mga promo na magandang offer. So yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, please subscribe, paki-like and share. So maraming salamat sa inyo, and God bless you.